What's up guys? It's Ru. Yeah. Manifesting this new year with new goal. At this point of our age, enjoy and YOLO talaga. Kaya, we know that the struggle is paano ka makakapag-save and at the same time makakapag-enjoy. Like, how do we keep track of our finances, especially if we are going to other places or kapag magta-travel tayo. So what we do to save for our future travel is to set and plan ahead of time talaga. So that's the key. So lalo na pagka out of the country or kahit within the Philippines lang yan. So it's important to set and plan ahead of time. Kasi yung budget, yun talaga yung number one factor. Yeah. So it's important to save for our future pa rin. Kaya you know how to balance dapat your needs, your wants, and to save kung paano ako makakapag-save, di ba? We're not a licensed FA, but this app help us to keep track on our budget and list down all the expenses through this digital application. Pwede na ba kayong malaman kung ano itong application na to? So guys, let me Introduce the application. This is called the Lista Lista PH application. This app has a budgeting feature that you can use as personal or for small businesses. Goodbye to Microsoft Excel ka na and no need for formula since one of the best feature of this app is auto computation. Ganun kadali. Agree. Ma-maximize mo pa yung time mo lalo na hindi mo na kailangan ng formula. So, input ka na lang. So, mabilis na talaga siya. So, ma-maximize mo pa yung time mo kung yung mga other stuff ka na gagawin. Ayun guys, i-walkthrough ko kayo dun sa budgeting na feature ng application ng Lista PH. So, for example, ito yung monthly budget. So, let's say, buwanan or monthly. So, budget is 30,000. So, set niyo yung budget niyo kung how much. So, needs muna yung unahin natin. So, sa food, allot budget is 6,000. Then, transportation, 3,000. Water, 300. Electricity, 1,000. Then, groceries, add nyo lang yung groceries din sa category. So, yan, check nyo lang. Save. And then, 4,000 yung i-allot natin sa grocery. Tapos, yung internet, isama na rin natin siya sa needs ngayon kasi kailangan siya for work. So, sa internet, check nyo lang din, save. Then, input nyo yung amount na budget nyo. So, allot natin 900. And then, next na. So, savings. So, cash savings natin. So, dito papasok yung, for example, nagsisave kayo, nag-ipon, or meron kayong mga emergency fund. So, 7,800. Then, insurance, lagay natin. So, kailangan may insurance din para secure na yung future. So, 2,000. Then, after, next na tayo. Sa wants naman tayo. So, sa wants, so, syempre, di nyo maiiwasang mag-Shopee Budol, Lazada Budol, or sa mall. So, mag-alat muna tayo ng 1,500 na budget lang. So, sa others, add tayo ng others sa wants. So, click mo yung others, then save. Sa others, ang i-alat ko is 3,500. So, dito sa others, papasok yung travel na budget, then such as load sa phone nyo or sa SIM card, then Netflix. Tapos next, ayan, na-erase nyo na yung total expenses nyo. So, ayan. Diba? Nakita nyo yung sa needs. And then, savings. Tapos, wants. Ayan. So, better na mag-list down kayo ng expenses dito. Ayan. So, 30,000 in total. Matatrack nyo talaga dito yung expenses nyo. So, ayan. 30,000. Aside dun sa pinakita ko na budgeting feature ng application ng Lista PH app, ito yung pinakagusto ko dun sa application kasi ito yung social way kung paano maningil dun sa umutang sa inyo. So, it will be useful sa mga online sellers or freelancers na may mga clients or na umutang sa inyo. Yan. Pag nahihiya kayo, ito yung social way kung paano sumingil ng utang. So, walk through ko kayo dun sa application. So, click nyo lang yung utang.
Then, dun tayo sa magbigay ng pera. So, kunyari ngayon nyo na rin siya isi-send. So, input nyo lang yung amount. For example, may utang siya na 1,000 sa'yo. Oops. 1,000 lang. Yan. Then, note nyo lang, for example, ang inutang niya sa'yo, nagpa-order ka ng brownies. Input nyo lang yung note. And then, yung name ng umutang sa inyo, for example, Ru Medina. So, on nyo lang yung icon na mag-send ng free SMS kay contact. Then, number ni umutang. So, input natin yung number. And then, save nyo na yung details ng utang save. Then, lalabas na siya dito sa list. So, click nyo lang yung na-input nyo na detail kanina. Yan. May option kayo, pwedeng Messenger, Viber, SMS. So, Viber, ay sa SMS na lang natin siya isend. So, free to. So, kahit wala kayong load, yung application mismo yung magsasend sa kanila. So, social way, diba? So, ayan. So, click ko na yung SMS. So, send na natin sa kanila. Yan. Pagka-click nyo, gano'n lang siya kadali. Ito na yung SMS successfully sent. So, marireceive na siya nung number or nung umutang sa inyo. Check natin kung na-receive nung number. Bilis oh, ito na agad. Yun, di ba? Sobrang dali niya lang gamitin. I-input nyo lang yung mga expenses nyo. Then sila nang bahala mag-auto-compute sa desired budget nyo. Yes, and doon nyo din makikita sa chart kung nag-over budget pa kayo or nakapag-save kayo. So, yung nakakatawa kasi dun sa app na to, Filipinos yung gumawa nito. So, ang goal nila dito is to help us Filipino to save. So, yung application din, di ba, is sa phone lang. So, anywhere, pwede nyo magamit. So, hindi nyo na kailangan ng laptop. You can use your phone to check and to track your expenses using your phone, di ba? So, yun guys. So, if you have questions about this application, just leave a comment below and we will answer your inquiries or questions. Till our next one. Bye!